Ang balita ngayon mga kababayan, eto nga, shinare ni Peebles sa Lakera. At I'm sure nakarinig naman siguro kayo mga kababayan, no? Patungkol dyan kay Peebles na si Peebles nga mga kababayan ay may binulgar ngayon, ako. At according nito mga kababayan, binigyan daw ni Tebes si Sara Duterte ng 1 bilyon. Oo. Ngayon magtanong paano makabigayan kini nakakulong. Sabi nga ni Peebles sa Lakera, nagbigay daw si Tebes na 1 bilyon kay Sara sa pamamagitan na pinadaan daw kay doon sa abogado na pantay ang baba at leeg, yung wala daw hindi nakainom ng cherry pear. Sa mga nagtatanong paano mabigyan yan Kent na nakakulong naman si Tebes. Bakit kita kakulong naman si abogado god? Oo, yung abogado kasi niya yung hindi daw nakainom ng cherry pear. Kilala nyo ba yon? Yung abogado na kulang sa cherry-pear, pinanganak tag-sanggi daw, tag-ani ng mais, tag-init, kaya hindi tumangkad. Wala akong pinangalanan ha, nagsabi lang ako. May abogado daw na nag-abot kay Sara, galing daw kay Tebes. 1 bilyon daw yon. Ngayon, mga kababayan, yung abogado daw na inabutan, kulang daw sa inom ng cherry-pear. Ay, Diyos ko. Nauubo ako minsan, no? Oo, yung abogado daw na pinanganak daw tagsanggi ng mais. Alam mo, sa totoo lang mga kababayan, kung ako gusto ko talaga mag-abogado. Pero, ayaw ko naman yung maging abogado ka, tapos lahat ng hawakan mo ay puro kriminal, tapos hindi na nanalo. Buti nga di ba? Buti nga hindi niya nahawakan yung mga diskaya. Kasi alam niyo sa totoo lang mga kababayan, alam niyo sa totoo lang, kung itong abogado na hindi nakainom ng cherry pero may hawak ng mga diskaya, ayun na naman, kulong na naman ang bagsak. Nagulat nga ako, naging abogado ng bilyonaryong si Atong Ang. Ay, Diyos ko talaga. Ay, naku, ewan ko lang. Oo, meron palang ganun. Nag-abogado ka, tapos mga kriminal yung kliyente mo, tapos lahat ng kliyente mo, puro kulong. Di ba? Abogado ka, tapos yung mga kliyente mo, puro nakakulong. Ay, Diyos ko. Di ba, Ma'am Gigi Mera? Totoo yun. Mag-abogado ka, tapos yung abogado mo, puro kriminal. Paano yun? Kawawa naman. Meron pa rin talagang no? Meron talaga mga abogadong ganon. No? Pero hindi ako nagtataka. Buti na ito sa lahat ng kaso sa Pilipinas na mga kriminal, si ano lang talaga hindi niya nahawakan, mga diskaya. Mga diskaya lang talaga. Natutoo lang. So ngayon po mga kababayan, yung ating pag-uusapan ay patungkol nga dito kay Sara Duterte at kay kay Tebes, no? Si Tebes daw di punggal basta si Tebes kung wa mo na sayod, si Tebes talaga ang bumaril kay Digamo. Pakinggan natin yung salaysay ni Peebles mga kababayan. Naku, delikado ito. Wait lang po mga kababayan. Ayan. Ito po mga kababayan wait lang, mamaya na yung mga meeting natin ha. Ito po, pakinggan ninyo mga kababayan, si Peebles kasi may nilabas. Ito po ha. Pakinggan ninyo, matatawa kayo dito. Meron pa kayong Philippine Arena, hindi ko pa binubuk. Ito po. Lahat to totoo. Pokis ng ina mo. Magsalita ka. Ay day, mabubukayo ka. Meron pa kayong Philippine Arena, hindi ko pa binubuking. May mga lawyers na kasama dyan. At kay Tanong, umatin ka daw. Yung bango ng buhok ko. Umatin ka daw. Di umano, ikaw daw ay nasa Philippine Arena ng mga panahon na yun. Chururut, sakbe. Kala niyo lulusot kayo sa akin. Hindi kayo lulusot. Hoy, pokis ng ina mo. Manahimik ka na. Kaya ka nga retired. Ibig sabihin, humimlay ka na. Chururut,
tusok. Kami ay apoy na hindi mamatay. Sigaw ng apoy, sabay-sabay. Puro katarantaduhan ang alam niyo. Sige, Pebbles, tuloy mo yan. This man spent 500. Sorry na, nakaigip ako. Nakaigip na ako sa pagod. Ano to? May kasunod kasi talaga dapat yung post about dun sa kay Tebes. Kay Na Tebes pinuntahan din ni Sara ng alas 11 ng gabi kasi nagpasalamat siya. Ala, totoo ba yun mga kababayan? Si Sara daw pumunta ng kulungan kay Tebes alas 11 ng gabi. Pwede ba yun? Pwede makapasok ba siya doon mga kababayan kahit alas 11 ng gabi? Pwede ba yun? Makakapasok ba si si Tebes? Ay si Sara kay Tebes kahit alas 11 ng gabi? Pokis ng ina mo. Magsalita ka. Ay day. Ito, ulitin natin na. Attorney Topacio. Ito. Sorry na, nakaigip ako. Nakaigip na ako sa pagod. May kasunod kasi talaga dapat yung post about dun sa kay Tebes. Hala. Na pinuntahan din ni Sara ng alas 11 ng gabi kasi Hala. nagpasalamat siya. Hala. Dahil si Tebes po, mga kaibigan, Ano po ay yun? nagbigay ng 1 bilyon Hala? kay Sara Duterte 1 bilyon? sa pamamagitan ni Tiki-Tiki Lawyer, ang lawyer na hindi napainom ng Sherifer. Natatawa ako. Ala. Ang lawyer na hindi napainom ng Sherifer na si Attorney Topacio. Ang legs na 2 dangkal lang. Magkasing haba ang kanyang legs at ang kanyang arms. Yes, totoo pong narinig nyo na nabigay si Tebes ng 1 billion. Diyos ko, Pebbles. Yung tahi ko sa IUD. Natastas. Pebbles, meron pa naman ako ngayon. Bumukal, gaday. Day, natanggal. Day, kumulo. Gina ko regla, day, nang narinig ko, day, na yung lawyer na 2 dangkal lang ang binti. Tapos yung kanyang binti at arms, pantay. Tragis yan, day. Giahak, wang kaday, oy. Yung lawyer daw na hindi nakainom ng vitamins na cherry pear. Tapos yung binti daw na 2 dangkal lang daw. Tapos yung binti at arms pantay. Pero wala ka, Dax yan. Dax yan, Pebble, sabi ko sa'yo. Pesos na pinaghati-hatian para sa mga retired generals. Hala. Hindi tinanggap ni Digamo. ano bang posisyon ngayon ni Digamo? Asawa ni Digamo. Asawa ng pinatay na Digamo. Ay may posisyon ngayon eh. Alam ko nanalo yan sa election. Mayor yata. Congressman or governor or what. Sinuhulan siya ni Tebes ng 1 billion. Hindi niya tinanggap. Yung ibang napatay ng insidente na yon ay sinuhulan din ng pera pero tinanggap nila. Kaya yung ibang kaso ay wala na. Ganito pala mga kababayan. Ang gustong iparating ni Pebbles, sa pagkakaintindi ko, ganito siya. Si Sara daw ay pumunta ng kulungan sa Bilibid. Alas 11 ng gabi. Ngayon, ano bang dahilan kung bakit siya pumunta doon ng alas 11 ng gabi? Kasi daw, gustong magpapasalamat si Sara sa binigay ni Tebes na 1 billion. So, yung 1 billion daw yun ay dinistribute daw isa-isa sa mga retired general. So, bakit nga ba dinistributan ng isa-isa yung mga retired general at yung mga sasali doon sa rally or sa kudita na bubuuhin para kay PBBM? Kasi daw, para matanggal si PBBM. So ngayon mga kababayan, bakit at saan ba galing yung 1 billion na yan? Ganito ang gustong iparating ni Pebbles. Yung 1 billion na yan sana ay ibayad daw ni Tebes doon sa asawa ni Digamo
no? Kung naalala niyo si Digamo, yung ipinapatay ni Tebes, kaya isa yan sa rason ngayon na si Tebes ay nakulong. Nagtangka daw si Tebes na bayaran ang asawa ni Digamo para manahimik. Ngunit sapagkat bagamat di umano, sabi kay Peebles, hindi daw ito tinanggap ng asawa ni Digamo. Ngunit yung iba daw na mga testigo ay nasuhulan daw ni Tebes, kaya yung ibang testigo nawawala, no? Binabawi ang kanilang mga statement. So kalaunan, baka magulat na lang tayo, makalabas si Tebes ng di oras, pero sa pagkakaalam natin ngayon, sabi ni Peebles, hindi daw tinanggap ng asawa ni Digamo. So ngayon, nung hindi daw ito tinanggap ng asawa ni Digamo, ibinigay daw ni Tebes kay Sara. Sino ang tulay kung bakit naibigay kay Sara na si Tebes nakakulong naman? Si Cherry Fair, si Attorney Cherry Fair. Hello po Ma'am Brenda. Si Cherry Fair daw ang naging tulay, kaya natanggap daw ni Sara itong 1 billion. So ngayon, kaya isa sa rason na pumunta si Sara sa loob ng Bilibid kahit alas 11 ng gabi. So nagpapasalamat daw siya doon, tapos siguro natanggap na kasi dinistribute na sa mga generals. Yun ang inano ni Peebles Talakera. So ngayon mga kababayan, kaya pala malakas ang loob at according nga doon kay Ramon Tulfo, na nilabas niyang listahan na may mga retired generals, may mga politiko, at sasali daw doon sa rally bukas na gaganapin. Bukas ba? Ano ba ngayon? 13? Sa 14, tapos hindi, 16 yata, 16, 17, 18 o 14, 15, 16. So kaya pala mga kababayan, meron silang pondo galing pala kay Tebes yan. At kaya pala naging financer si Sara, si Pulong at si Chabet dahil dinagdagan siguro ni Chabet ang bigay ni Tebes. Naku po mga kababayan. So si Tebes isa pala sa financer para patalsikin si PBBM. Naku po, pag makarating kay PBBM to, tapos yung sources ay totoo, naku, si Tebes habang buhay yan, hindi makalabas. 'Di ba? Ang yaman pala ni Tebes no, namigay ng 1 billion. Nabawasan yung kaso ni Tebes. Pero yung kaso niya kay Digamo, hindi pa, dahil hindi nga tinanggap ng asawa ni Digamo yung suhol. Nako. Yung suhol ni Tebes, hindi niya tinanggap. At ang ginawa nila ni Tebes ay ibinigay kay Sara through Tobaksyo. Ayan. At yun ang ipinamigay sa mga ex-militaries. Lahat to totoo. Nako. Pokis ng ina mo. Magsalita ka. Ay day, mabubukayo ka. Meron pa kayong Philippine Arena, hindi ko pa binubuking. May mga lawyers na kasama dyan. At Cayetano, kaya daw, yung bango na buko, umaten ka daw. Di umano, ikaw daw ay nasa Philippine Arena ng mga panahon na yun. Chururut, sakbe. Kala nyo lulusot kayo sa akin. Hindi kayo lulusot. Hoy, pokis ng ina mo. Manahimik ka na. Kaya ka nga retired. Ibig sabihin, humimlay ka na. Chururut, so kami ay apoy na hindi mamatay. Sigaw ng apoy, sabay-sabay. Mahindot. Puro katarantaduhan ang alam niyo. So yun po yun ha, mga kababayan. So narinig ninyo. Nako. Alam pala ni Peebles Talakera yan, yung plano na yan. So ngayon meron ngang nagsabi mga kababayan, yung napanood ko sa Billionaire News Channel, na ang sabi nila, kung aabot daw ng 2 million ang dadalo sa rally tapos susugod sa Malacanang, hindi na daw yan kayang kontrolin ng mga ng mga organizer diyan sa rally na yan. So, kung ganun man daw ang mangyari, aabot ng 2 million, so magiging EDSA 3 daw yan, no? EDSA 3. Tapos ngayon, hindi na daw makontrol yan ng mga organizer. So, para mapatalsik talaga si PBBM. Kasi ito po yun, no, mga kababayan, napanood ko sa TikTok kanina. Ito po yan, no, rally
sa November 16. Tama ba mga kababayan? EDSA 3. EDSA 3 daw yan mangyayari. Ito, General. Ayan, Pag oh. nag-evolve itong biglang issue, biglang kung anong mangyari. Pagka 1 million, 2 million tao, paano papipigilan yan? Sabi sabihin, we are the leaders, pinagsama-sama yung mga grupo. Hindi mo naman talagang, it's not a military organization na talagang you can control it as a leader. Ganon. So, we really expect na, this is a peaceful... What's your expected number, the 2 to 10? dito sa, of course, sa... EDSA. No, sa Luneta, talagang solid yan. INC yan eh. INC yan, siguro 1 million, 2 million kaya nila dyan. Solid yan. So, all the others dito sa EDSA. Okay. Initially, we're looking at 300, 500, possibly 1 million. So sabi mo, hindi natin control yan pag marami ng tao. So pwedeng ulit mangyari. Yung EDSA 1, EDSA 2, at itong pangatlo. Kasi yung EDSA 3 nung kay Erap, hindi natuloy yun So pwedeng matuloy ulit yung EDSA 3. That is a possibility. Pwede mangyari yan. Pero that is beyond our control na, maski na elemento ko. Basta, as a leader, we're focused on the corruption issue. Paano to, General? Pag nag-evolve itong biglang issue, biglang kung Ayan na, mga kababayan. Ayan na nga ang sinasabi na kung sakali na umabot daw ng 1 milyon, 2 milyon, kasi ang INC daw, sure na sure yan, mga 2 milyon kayanin. And the rest pa ng mga ralihista sa EDSA, iba daw ang INC daw ay sa Luneta. Tapos ito daw ibang ralihista ay sa EDSA. So, kulang-kulang din daw itong mga iba't ibang grupo na sa mga 1 milyon. Tapos itong iglesia ay nasa 2 milyon, so 3 milyon nga. So, ngayon, mga kababayan, kung sakali man na ang rallying gaganapin nitong Iglesia ni Cristo at ng iilan pa na transparency rally daw, pakinggan ninyo itong reaksyon ng isang vlogger, mga kababayan. Kung ang transparency rally ba daw ay ito ba'y ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo? So pakinggan nyo po ang reaksyon ng isang vlogger. Gising na mga kababayan, hindi lahat ng rally para sa katotohanan. Rally for transparency? Wait lang ha, transparency daw, pero bakit biglang nagsama-sama ang INC, Jesus is Lord, at KOJC? Parang may amoy politika Kung talagang para sa transparency yan, dapat may mga karatula dyan na may pangalan ni na Joel Villanueva, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, at Zaldico. Tama. Mga sangkot sa flood control issue. Pero kung wala, edi obvious, hindi to para sa bayan. Para to sa mga amo nila. Tama. Transparency daw? Bakit tahimik sila kay Marcoleta na hindi nagdeklara ng campaign donation sa sosi niya? Tama. Bakit di nila sabihan si Sara Duterte na buksan ang confidential funds niya? Tama. At kung para sa hustisya talaga, bakit di nila ipanawagan ang pagsuko ni Bato de la Rosa sa ICC? Tama. Para sa libu-libong napatay sa EJK. Diba? Kaya tanong ko lang, transparency ba talaga yan o panlilin lang? Gising na mga kababayan, hindi lahat ng rally para sa katotohanan. Diba? Rinig ninyo? So, anong pinaglalaban nila? Transparency. Ulitin ko. Kung transparency ang pinaglalaban nila, bakit hindi nila kundinahin si Marcoleta na naglabas ng peke na tawag dito kasinungalingan doon sa kanyang sose, no? Sa Comelec, nag-declared ng 112 million tapos hindi sinulat ang mga donator, yung mga donor, yung mga nagbigay. Tapos sabi doon, sa kanya daw, sariling pera. Di ba alam ko ang INC ayaw ng kasinungalingan? Bakit nila tinutolerate si Marcoleta? Pangalawa, kung talagang gusto nila ng para sa katarungan at transparency, bakit hindi sila manawagan na sumuko si Bato sa ICC? Di ba gusto nila ng transparency? Pangalawa, bakit hindi sila manawagan na lumabas si Chis Escudero? Biruin mo, si Chis Escudero tumatanggap ng kickback. Mayroon pang insertion na 1.47 billion. Bakit hindi sila manawagan? Pangalawa, yung impeachment ni Sara. Bakit nila hindi ipapatuloy kung gusto nila ng transparency? 'Di ba? Yun. Kung gusto nila ng transparency, dapat yun ang anuhin nila. 'Di ba? Yun ang kanilang ipatawag. Ang problema lang parang hindi naman
'Di ba? Parang wala namang transparency akong nakita. Oh. Diyos mio, Marimar. Kaya yun ang katanungan ngayon mga kababayan, Diyos ko. Alam nyo, sa totoo lang kasi mga kababayan, kadalasan po kasi sa mga nakakulong ngayon sa administrasyon ni PBBM, halos lahat po yan ay mga big time. So ngayon, siguro nagkakasundo sila, nagkakaisa sila, nag-uusap-usap yung mga nakakulong na mga big time na hindi ba po pwedeng magpondo tayo, punduhan natin itong punduhan natin itong rally o magparally tayo, mag-finance tayo para kung sakali man na mapatanggal si Marcos dyan, mapatalsik natin at ang pumalit ay si Sara kasi dadami ang tao kasi ang expectation nila gastusan natin to. O, kahit di bali nang mag-ubos tayo ng bilyon, mag-ubos tayo ng trilyon, at least makalaya tayo dito kasi dito sa administrasyon ni Marcos wala tayong kalayaan dito. Bakit? Kasi hinahabol ni Marcos sa mga kriminal. 'Di ba? Sa administrasyon ni Marcos, nangako si Marcos may makukulong, may mananagot. Yeah? O, mga big time corrupt. Mga big time drug lord, drug addict, drug pusher, corrupt, mga magnanakaw. Oh. Kaya saan ba napuntang kanilang mga pinagnanakaw? Oh. Kung mag-ambag-ambagan niya mga nakakulong na corrupt dyan, ay talagang makakabuo talaga sila. Oh. Ngayon, ang problema lang, kung ang kanilang rally dyan para pababain si Marcos ay mag-success. 'Di ba? Ngayon, kung hindi mag-success yan, or else, halimbawa, mag-rally sila, tapos hahaluan ng kaguluhan yan, merong papasok doon papuntang Malacanang, lulusubin ng Malacanang, akala siguro nila hindi magdeklara si Marcos ng martial law. Alam nyo, ito sa ngayon, hindi mga DDS or iba pa na grupo na gustong patalsikin si Marcos. Ito yung aking advice sa inyo. Si Marcos Jr. na experience na niya. May isip na si Marcos Jr. at that time. Actually, 20 plus years old na si Marcos Jr. at that time ng martial law. 'Di ba? Yung time na yung martial law na yan, may isip na si Marcos Jr. Kaya kung sakali man darating ang panahon na kasi alam na, hindi naman natin maisip na si Marcos sa ngayon hindi nanonood. Nanonood yan sa bawat pangyayari sa Pilipinas. At saka sa totoo lang, mga kababayan, kung meron mang hindi si Marcos nakikita, nandito kami mga vlogger na makapagsumbong sa kanya at makapagbigay ng advice sa kanya. 'Di ba? Kasi alam niyo kung bakit? Alam na ni Marcos ang mangyayari kung sakali kasi na-experience na niya yung ganyang people power. So alam na niya ang consequences. Kung sakali na bubuo kayo ng grupo or bubuo kayo ng isang samahan, mag-aklas kayo, bumuo kayo ng rebellion, 'di ba? Gagawa kayo ng grupo, mag-rebelde kayo, tapos magkudita kayo. Alam na ni Marcos yung kahinatnan. Alam na ni Marcos ang mangyayari. Kaya kahit padamihan nyo yan, punuin nyo yung luneta, kahit pa mag 10 million kayo dyan, walang mangyayari. May mangyari lang kung lumusob kayo sa Malacanang. Ngayon, pag lumusob kayo sa Malacanang, isa lang naman ang sabihin ni Marcos dyan. Magdeklara siya ng another martial law. Pag nagdeklara si Marcos ng another martial law, iwan ko lang kung may kalayaan kayo. Si PBBM, alam na niya ang mangyayari. Alam niyo kapag nag-martial law yan, no mercy. Alam niyo, sa ngayon dapat magpasalamat tayong lahat na meron tayong isang tawag dito, meron tayong isang presidente na gusto ng katarungan, gustong makulong yung mga sangkot at mga kawatan, kaysa sa mga presidenteng matapang di umano pero walang napakulong ni isa. Yeah?
Ngayon, alam nyo sa totoo lang, kung ano man ang tingin ninyo kay Marcos Jr. ngayon na masama, bangag, adik, kung ano-ano man yung nararamdaman ninyo, magpasalamat na lang kayo. 'Di ba? Na meron tayong kalayaan magyaw-yaw, meron tayong kalayaan maglabas ng ating saloobin, meron tayong kalayaan maglabas ng ating nararamdaman, meron tayong kalayaang gumala, meron tayong kalayaang magmura, meron tayong kalayaan na kung anong gusto nating gawin, nagagawa natin. Pero alam nyo, sa totoo lang, kung sakali na ituloy nyo yan, yung kudita-kudita na yan, tapos magulo at malusob ang Malacanang, ang Malacanang 3 gate yan. Hindi gate na para sa bakal ha. Ibig ko sabihin, 3 istasyon yan. Meron sa Mindiola, meron dun sa may Ayala Bridge. Tapos pag nakalusot kayo dito sa Loyola at sa Ayala Bridge, may isa pa, yung mismong harap ng palasyo. Ngayon, pag nalusob nyo yung pangalawa, may isa pa, yung mismong loob ng palasyo. Ngayon, sa tingin ninyo kung malusob ninyo yung una, yung pangalawa hindi kayo tadtarin ng bala? Once na masira ninyo yung unang harang ng mga kapulisan, yung kasundaluhan masira ninyo, do you think pangatlo, hindi kayo pagpapatayin? Once na malusob nyo yung pangalawang harang, di ba? Hindi akin, bata pa si PBBM noon. Hindi na bata si PBBM noon, mga kababayan, nung nagdeklara si Apo Lakay ng martial law, yung nandyan sila sa sa terrace, malaki na si PBBM noon, may isip na. Oo, naka-uniform siya ng sundalo noon eh. Oo, ranger yata si PBBM noon, scout ranger yata. May isip na si PBBM. Pumasok na siya sa training noon eh. May isip na siya noon. Tsaka intelligence yung tao na yan. Imposible 15 years old, hindi niya maintindihan niya. May isip na siya nun. Kaya ngayon, mga kababayan, ito lang ang aking ma-advise sa mga magrarally, tapos guguluhin ninyo, lulusobin yung Malacanang. Unang harang pa lang sa Mindiola, yung mga kapulisan, kapag nalusob ninyo at napatumba ninyo ang mga pulis, may pangalawa dyan, mga sundalo. Pag natumba ninyo pangalawa ng mga sundalo, automatic yan, gulo. Kung sa ngayon ang piso at dollar magpi-59, nagreklamo kayo kay bumaba ang ekonomiya. Maraming mga negosyante daw nag-alisan dahil natakot magnegosyo at mag-invest sa Philippines kaya nanakawin daw ng mga kurap. Isipin ninyong mabuti, ikaw negosyante, ayaw mong magnegosyo sa Pilipinas kasi nanakawin ng mga kurap. Anong kinalaman ng negosyante sa mga kurap na politisyan? Kung ako businessman, mamuhunan ako sa Pilipinas, kaya ayaw kong mamuhunan kasi nakawin ng mga gobyernong magnanakaw. So anong kinalaman ng gobyernong magnanakaw sa aking negosyo? Hindi naman ako government. 'Di ba? Private naman ako eh. Hindi naman ako government-owned business. Private naman ako. So, anong kinalaman dun? Yan ang pinapakalat ngayon ng mga DDS. Kaya daw wala ng mga negosyo at magninigosyong pumasok sa Pilipinas dahil kurap. Ano namang kinalaman dong negosyo ko sa pagpasok sa Pilipinas? Di ba? Tanong ko lang, anong kinalaman ng business sa mga kurap na opisyalis ng gobyerno? Ako, may-ari ako ng mall, magnegosyo ako sa Pilipinas. Paano makukurap ng mga magnanakaw sa gobyerno yan? Private ko naman yan. Private yan eh. Paano nila makukurap? 'Di ba? Apakatanga. Alam niyo kung bakit bumaas ang dolyar at piso ngayon? Alam niyo kung bakit ganito ang nangyari? Dahil yan sa nakaguluhan sa Amerika. Walang kinalaman yung Pilipinas, diyan sa pagtaas ng dolyar at piso. Kaya tumaas ang dolyar at piso dahil sa ginawa ni Donald Trump na magulo ngayon. Kaya humihina ang demand sa Amerika, kaya tumataas ang kanilang dolyar. Once kasi na humihina ang demand sa kanila, tataas ang pera nila. Bakit? Kasi nahihirapan na yung mga exporter. Kasi napakahigpit ni Donald Trump. Kaya tumataas yung
'Di ba? Walang kinalaman ang Pilipinas diyan. Walang kinalaman ang Pilipinas yan dahil yan sa Estados Unidos na kaguluhan. Kakatapos lang ng eleksyon sa kanila doon, ng midterm election. Diba? Kasi alam nyo kung bakit, sa sobrang higpit ni Donald Trump, nagsasara itong Russia, hindi na halos magbibigay ng gasolina, yung mga krudo, mga oil. Itong Saudi Arabia, nagsasara na din dahil sa napakataas na mga taripa na hinihiling ni Donald Trump. Kaya, habang tumataas yung mga value na yun, yung dolyar tumataas din. Diba? Ganun yun. Diyos ko naman. Yan na naman ang ipinapakalat nila. Wala na daw gusto magnegosyo sa Pilipinas dahil maraming kurap. Ha? Paano ka kukurapin? Private business ka naman, hindi ka naman government-owned. Diba? Ang gawin mo lang dun, magbayad ka lang naman ng tax. O kung bayad ka na ng tax, makukurap ka pa nila. Diba? Tapos pangalawa, mga kababayan, eto ha, kapag nagdeklara si Marcos Jr. ng martial law, hindi maganda. Hindi maganda ang martial law. Kung ngayon malaya tayong nakaganito, malaya kayong nanood sa akin ng YouTube, malaya kayong mag-post sa Facebook, malaya kayong mag-post ng fake news. Kapag nag-martial law, kayong mga DDS na mahilig mag-post ng fake news, good luck na lang sa inyo. Good luck na lang sa inyo. Alam ninyo, magandang pakinggan, magandang isipin ang martial law kasi madidisiplina lahat ng tao. Ngunit mga kababayan, ang salitang martial law, hindi maganda. Imagine ninyo ang North Korea. Sa gagawin ninyong pag-aaklas at pagkukudita, okay lang sana kung si Marcos pilay. Okay lang sana si Marcos kung nakaupo lang yan sa wheelchair na robot na lang siya, computer na lang nagpapagalaw. Si Marcos Jr., malakas pa ang katawan. Alam niyo, ibahin ninyo yung Marcos Sr. sa Marcos Jr. Si Marcos Sr. noon, pasalamat kayo na nung nilapitan siya or pumunta si Fabianber sa kanya, Mr. President, anong gagawin natin? Nandyan na ang mga tao, napasok na ang pangalawa na tinaharang. Ang sabi ni Marcos Jr., forget. Karapatan nila yan. Walang baril, walang dahas, walang gawin. Ayan, kita nito ha. Pakita ko sa inyo ha. Pagka 1 million, 2 million tao. Ito ha. Marcos. Martial law. Ito ha. Fabianber. Ipakita ko sa inyo mga kababayan. Nang malaman ninyo kung ano ang ibig sabihin. Hindi po totoo na ang pagdidip mga kapuso Pipeline, population number 1018, placing the entire Philippines under martial law. A dark picture usually hovers over the martial law era, what with reports of human rights violations and repression. But with the bad and the ugly, also comes the good. The Marcos regime also took on an aggressive infrastructure push. Some of those projects still stand to this day. Case in point, Philippine Heart Center, which was inaugurated during troops. They cannot succeed without the support of the people. We cannot succeed without the support of our people. I am happy to see that the reaction throughout the country is favorable. I have received hundreds and hundreds of telegrams from all corners of the Philippines congratulating you and incidentally me for the proclamation of martial law, for the sudden cessation of anarchy and of criminality throughout the land, and of the re-establishment of an atmosphere of brotherhood amongst Filipinos. Now, everybody seems concerned about his neighbor.
Now, everybody seems to be involved in the destiny, not only of himself, but of the entire country and of the entire... Alam niyo, sa totoo lang, yung galawan ni Apo Lakay, nakita ko yung galawan ni Sandro Marcos. Yung galaw ni Sandro ngayon at yung galaw ni Apo Lakay, Sandro. Hindi siya BBM. Ha? Yung napansin ko kay Apo Lakay, hindi siya BBM. Sandro talaga. Ha? Sandro. Malayo si BBM kay Apo Lakay. Sandro talaga. Sandro. Kahit magsalita. You know, when I proclaimed martial law, Ah. I didn't proclaim martial law alone. Oh. It is made to appear as if I just signed the decree and said, I impose martial law on each and every one of you. No. I asked the legislature Ito yung sinabi noon na nagdeklara daw si Marcos ng martial law na hindi daw pinaalam sa mga sa mga senador at kongresista. Siya mismo nagsabi, hindi ako nagdeklara ng martial law alone. No? Bago ako nag-declare ng martial law, tinanong ko yung mga legislator. O ibig sabihin, nandyan yung senador, mga kongresista. 'Di ba? Pero nung napalayas ang mga Marcos sa Pilipinas, pagbalik ni Imelda, humihingi ng tulong para makuha yung nakadeposit na pera nila sa ibang bansa. Parang lahat ng mga gabinete ni Marcos at that time, parang bumaliktad lahat, no? 'Di ba? Napansin ninyo? By 1969, Ito yun, no? We would like to request all the people to get off the firing range. Oh. Please. Ayan, yan ang mangyari. balance was a rebel helicopter which pinpointed the Marcos troops' location. Ayan ang mangyari sa martial law. Suddenly it was all over, and people power in the shape of Mrs. Ayan. Aquino's supporters had won yet another battle. Tonight, the aftermath, the sad task of recovering the bodies after a clash which pitted the army against itself. So the Marcos era ended with needless deaths, a sick old man surrounded by sycophants. A decisive blow to his tottering fortunes was the arrival here today of elite rebel troops from Cebu Island. They Ang daming mga sundalo nagpuntahan sa Malacanang at that time. Ngayon mga kababayan, sa mga gusto pong magkudita at mag-martial law, huwag niyo pong isipin na ang martial law noon or ang pagwilga at pagrally at paglusob sa Malacanang noon ay mauulit ninyong gawin yan ngayon. Pasalamat kayo noon, si Marcos Sr. may sakit. Kung walang sakit yon, at ang sabi ni Marcos, barilin lahat, ubos. Ubos talaga. Pag sinabi kasi ng Commander-in-Chief, martial law, tad-tad talaga kayo lahat. Ha? Tatad-tad kayo lahat. Ha? Pasalamat kayo ang bait ni Marcos Sr. at that time. Kasi kung wala lang sakit si Marcos Sr. noon, ubos talaga kay lahat. Ang sasalubungin ninyo, tear gas, granada, machine gun, Armalite. People power nga, ma'am, Lucky Strike. 'Di ba? Kung hindi lang si Marcos no nagsabing wag patulan kasi karapatan nila 'yan, ubos lahat talaga. Ubos lahat. Diba? Ngayon, ako na nagsabi sa inyo, malabo nang mangyari yan ngayon, yung lusob-lusob ninyo. Hindi nyo magawa yan. Bakit? Tandaan ninyo, agresibo na ang ating bayan. Hindi naman na tayo hindi naman na tayo katulad sa noon na wala pang masyadong cellphone. Ngayon kasi mga kababayan, malayo pa lang kayo, habang papunta pa lang kayo dito, meron ng mga drone. Makikita na ng presidente yan kung nakamonitor siya. Andito siya sa palasyo. Ito, halimbawa, ito yung Malacanang. Andito ako sa terrace. Pakita ko sa inyo ha. Ito Malacanang. Halimbawa, andito ako. Ito yung terrace. Ando, nakita ko na kayong papunta.
Ano ang sasabihin ko sa mga sundalo? Anong sabihin ko sa mga general? Harangan nyo na yan. 'Di ba? Ngayon kung lumusob kayo doon na nasa harang at sinabi mismo ng presidente, huwag niyong payagang makapasok yan. Tangki-digira ang haharang yan. Nandyan yung mga tangke, nandyan yung mga M16, machine gun, shotgun. Anong laban ninyo? Anong laban ninyo? Yan ang isipin ninyo. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Sweetheart Chang, Kent, may intel ka ba na kung sino yung tatlong senador na makakasuhan? Yung sinabi ni PBBM. Bigyan ko kayo ng example. Yung isa walang kilay. Yung isa may jowa na nila ng relasyon bakla. Yung isa yun yung sinasabing santo. Hindi siya sinungaling. Tatlo sila. Alam niyo na. Sabi ko nga sa inyo, di ba noon? Sabi ko sa inyo, dyan sa ICI ni PBBM, 4 na malalaking manok yan. 4. Pero actually, sa 3 kasi malabo yung isa. Yung walang kilay, malabo yan eh. Yan lang naman eh. Sino bang mga sangkot pa? Wala namang iba. Merong isa, yung yung si Bong Revilla. 'Di ba? So, yun po yun mga kababayan, yung inano ni Peebles Talakera.